salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing Sheikh Ustad Jamail Usodan. At bilang panimula ng ating muhadara ay aking pong sisimulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating mga puso. Muli, aking pong pinapakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi na si Sheikh Ustad Jamail Usodan. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, atin pong pinapasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito at gabay na ipinagkaloob niya sa atin na kung saan atin pong pinag-aaralan ang kanyang relihiyon. At alam naman po natin na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay bagay na wala po itong katumbas sa sinumang naging tapat at matuwid ang kanyang hangarin, na kung saan ang kanyang hangarin ay upang maiahon ang kanyang sarili mula sa kamangmangan at maiahon ang iba mula sa kamangmangan sa Islam. Naway ang kanyang gantimpala at pagpapala ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanyang yapak. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy insyaAllah. Ang bagay na aking tatalakayin sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula kay Anas, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging ganap o hindi magiging kompleto ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat sa ako ay maging kaibig-ibig sa kanya. Maging kaibig-ibig sa kanya nang higit pa sa kanyang anak o di kaya'y magulang at sa lahat ng sangkatauhan. Sa hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pananampalatayang itinanggi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay ang tinatawag natin na al-iman al-wajib. Sapagkat ang mga scholar po natin, meron po tayong tinatawag na aslul iman at saka al-iman al-wajib. Ano nga ba yung tinatawag nating aslul iman? Ang tinatawag po nating aslul iman o yung pangunahing pananampalataya, ito yung mga saligan ng pananampalataya na kinakailangan upang maging isang tunay na Muslim ang isang tao. So ang tinatawag po nating aslul iman, na pag-aralan po natin yan sa tauhid, naririnig po natin yan, yunafi aslul iman, itinatanggi ng gawaing ito ang saligan ng pananampalataya. So ang aslul iman po, ito po yung pangunahin o saligan ng pananampalataya. Ito po yung pinakamababang antas ng pananampalataya na kinakailangan ng isang Muslim para siya ay masabi na isang tunay na Muslim. So kapag narinig natin halimbawa sa mga scholar natin, sinasabi nila katotohanan na ang gawaing ito ay itinatanggi ang aslul iman. Ibig sabihin, nabubura niya ang pagiging Muslim ng isang tao. Ang kabaliktaran ng aslul iman ay yung kufr, kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi nga nila, sabi ng mga scholar, sino man ang hindi niya taglay ang aslul iman ay walang saysay ang anuman gawain na kanyang ginagawa kapag wala ito. For example, yung shirk akbar, yung malaking uri ng pagtatambal, yung shirk akbar, tulad halimbawa ng pag-aalay ng isang tao sa engkanto na ang paniniwala niya sa engkanto na ito, jinn na ito ay nakakapagbigay kabutihan o nakakapinsala sa isang tao, shirk akbar po yun. Na kung saan ang gawaing ito ay itinatanggi nito, yunafi aslal iman. Itinatanggi nito ang saligan ng pananampalataya. Ibig sabihin, binuburan niya yung pagiging Muslim ng isang tao. Which is, ang ilan sa mga halimbawa ng aslul iman ay yung pagsasabi natin ng kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ang la ilaha illallah, kabilang po ito sa tinatawag nating aslul iman. Kabilang po ito sa saligan ng pananampalataya na kung saan kapag nawala po ito, ay wala pong saysay ang anumang gawain na ginagawa natin. Okay, meron din po tayong tinatawag na al-imanul wajib. Al-imanul wajib. Ibig sabihin, ibig sabihin ng al-imanul wajib ay yung pananampalatayang nararapat. O di kaya kabilang sa katawagan ng mga scholar ay yung al-iman al-mufassal. Ito yung partikular na pananampalataya. O di kaya tinatawag din nila itong al-iman al-mutlaq, ganap na pananampalataya. Tulad ng pagta-translate natin kanina dun sa hadith, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa inyo. O kaya hakikatul iman o yung totoong iman. So ang ibig sabihin ng al-imanul wajib, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung pananampalataya na kung saan karagdagan, mazada ala aslil iman min fi'li jami' at-ta'at wajtinab jami' al-muharramat. Sa malapit nitong kaulugan, ang tinatawag po nating al-imanul wajib, ito ay ang mga karagdagan sa pangunahing pananampalataya. Ito yung mga bagay na idinadagdag natin doon sa aslul iman na kinakailangan ng pagsasagawa ng mga gawaing kabutihan at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. So yun, so kapag dinadagdagan mo yung aslul iman, yung mga bagay, mga gawain na idinadagdag mo halimbawa sa pagsasabi mo ng la ilaha illallah, yun po yung al-imanul wajib. Yun po yung tinatawag nating al-imanul wajib. Ngayon, itong sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yu'minu
ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ibig sabihin, yung itinanggi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pananampalataya ay nakakapagbawas ito ng pananampalataya. Obligadong pananampalataya, yung kinakailang al-imanul wajib. Yung al-iman al-wajib. So hindi ka talaga totally makakalabas sa Islam. Pero nakagawa ka po ng isang kasalanan. Maaring ito ay mapunta sa malaking kasalanan. Kaya sa madaling salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto po nating magkaroon ng ganap na pananampalataya, lumakas ang ating iman, kinakailangan na yung pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas higit. Mas higit pa kaysa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, at sa lahat ng sangkatauhan. Dapat mas higit yung pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga kaibigan mo. O di kaya sa kahit sino mang tao, kapag nagkaroon po ng conflict, yung pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung pagmamahal mo sa isang tao, dapat mas uunahin mo yung pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging ganap, magiging kompleto po ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung atin pong iisipin ng malalim, pag-iisipan ng malalim, yung biyaya sa atin ni Allah sa pagkakapadala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauunawaan natin na yung pangangailangan natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas matindi kaysa sa pangangailangan natin sa ating ama o di kaya ay ina o di kaya ay yung sa ating pagkain o di kaya ay inumin. Mas higit pa ito sa pangangailangan natin sa ating sarili. Sapagkat yung mga bagay na ito na binanggit natin, yung mga magulang natin, mga anak natin, mga kayamanan natin, mga pagkain na iniinom natin, mga bagay na ito na kung saan makamundong pangangailangan. Ito yung mga makamundong pangangailangan. Ngunit ang bagay na ipinarating sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gabay at kaalaman, katotohanan na hindi magiging matuwid ang ating relihiyon, hindi magiging maayos ang buhay natin dito sa mundong ito liban sa pamamagitan ng gabay na ito. O di kaya kaalaman na ito na ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't mas higit yung pangangailangan natin. Diba si Imam Ahmad, anong sabi niya? Yung pangangailangan natin sa gabay o di kaya yung kaalaman sa Islam ay mas higit pa kaysa sa pangangailangan natin ng pagkain at inumin. Sapagkat ang pagkain at inumin, kailangan lamang natin ito, it's either twice or 3 beses or 1 beses sa isang araw. Ngunit ang gabay ng pananampalatayang Islam ay kailangan natin ito sa kung ilang beses po tayo humihinga. Nahtajuha bi'adadil anfas. Minu-minuto, oras-oras, kailangan po natin ng gabay. Kailangan po natin ng gabay na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating unahin yung pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pangangailangan natin o yung pagmamahal natin sa ating mga magulang at ating mga anak at mga kayamanan. Sapagkat mas mahalaga ang gabay na ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga benepisyo na maaring maibigay sa atin ng mga taong ito na binanggit natin. At kailangan yung pagmamahal natin na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit pa sa iba ay makita talaga natin ito sa kaibuturan ng ating mga puso. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, si Umar, noong narinig niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig niya ang hadith na ito na binanggit natin, sabi ni Umar ibn al-Khattab, "Ya Rasulullah, katotohanan na ikaw ay kaibig-ibig para sa akin higit pa sa anumang bagay
liban sa aking sarili. Ngayon, mas higit yung pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa anong paman, liban sa kanyang sarili daw. Ibig sabihin, pag nagkasalubong yung pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung pagmamahal niya sa kanyang sarili, unahin niya yung kanyang sarili. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumpaman sa siyang may hawak ng aking buhay, hindi magiging ganap ang iyong pananampalataya hanggat sa ako ay mas kaibig-ibig kaysa sa sarili mo. Subhanallah. Faqala Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. So, nag-isip-isip ang Umar ibn al-Khattab, pinag-isipan niya ito ng malalim kung bakit kailangan talaga na mas higit yung pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung kanya itong napagtanto, sabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katotohanan ngayon o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay mas kaibig-ibig para sa akin kaysa sa aking sarili. Kaya anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ngayon, ganap na ang iyong pananampalataya. So, itong pagsasabi o yung bagay na sinabi na ito ni Umar ibn al-Khattab pagkatapos niyang pagmuni-munihan, mapag-isip-isip na dapat lang talaga na unahin natin ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay tapat at totoo na galing mismo sa puso ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sapagkat napag-isipan niya ito ng malalim. Meron kasing mga grupo tulad ng mga Shia ar-Rafida na sinasabi nila, pinagbibintangan nila si Umar ibn al-Khattab na nagkukunwari lang siya daw doon sa kanyang sinabi. Subhanallah. Ito ay isang malaking pang-aalipusta kay Umar ibn al-Khattab. Itong mga Shia ar-Rafida, masyado nilang hinusgahan si Umar ibn al-Khattab. Inaalipusta nila, sinasabi nila na hindi totoo yung sinabi ni Umar ibn al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas kaibig-ibig ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kanyang sarili. Anong patunay po natin na mali ang paratang ng mga ligaw na grupo na ito kay Umar ibn al-Khattab? Ang pinakapatunay po natin ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi niya na al-ana ya Umar. Sa tingin niyo ba, sasang-ayunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay na hindi totoo at ito ay kanyang sinasaksihan? Hindi po pwede. Para na rin nating sinabing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong katangiang pagkukunwari. Kung sinang-ayunan niya si Umar ibn al-Khattab doon sa oras na yun na sinabi niya na ikaw o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas kaibig-ibig para sa akin kaysa sa aking sarili. So napaka-imposible po yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sasaksihan o di kaya ay sasang-ayunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay na kasinungalingan. Kaya doon mapapatunayan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na totoo at tapat itong bagay na sinabi ni Umar ibn al-Khattab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong napagtanto niya na ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit sa ano paman ay kabilang po ito sa mga darurat al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga essential na paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung totoo nga na tayo ay naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan po talaga natin siyang mahalin ng higit pa man sa anumang bagay. Kaya nararapat po sa atin, dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay dapat magpursige na panatilihin ang ating mga puso sa dalisay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging totoo sa ating pagmamahal sa Kanya. So unti-unti na po nating nauunawaan. Mamaya malalaman natin kung ano nga ba ang tunay at totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita natin yung mga
ilan sa mga kapatid nating Muslim. Nung nagmalaki itong mga ilan sa mga walang pananampalataya na kung saan inilarawan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hindi kanais-nais na paglalarawan. Umukit sila ng larawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyari? Nagalit ang mga kamusliman sa iba't ibang lugar ng mga Muslim. Ipinakita nila yung galit nila doon sa hindi magandang ginawa nila na paglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga sigaw, sa pamamagitan ng mga panawagan, sa pamamagitan ng pagpuprotesta. Nakita naman natin kung paano sila lumabas sa mga lansangan. Nagprotesta sila para ipakita na hindi maganda yung ginagawa ng mga walang pananampalatayang ito na kung saan inilalarawan nila, idinodrawing nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hindi kanais-nais na paraan. Hanggat sa yung ilan sa kanila, yung mga ilan sa mga kapatid nating Muslim, nag-boycott sila. So, yung walang pag-aalinlangan na kabilang ito sa mga dalil ng tapat ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman natin ito masasabing hindi tapat. Kasi kabilang din yan sa totoong pagmamahal natin ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ipagtanggol natin yung karangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung ginawa ng mga kapatid nating Muslim, pwede nating masabi na isa ito sa mga patotoo ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tandaan po natin ito, obligado na ipaliwanag natin sa karamihan sa mga kapatid nating mga Muslim na ang totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya fi ittiba'i amrihi wa sunnatihi wal iqtida'i bihi. Tandaan po natin. Ang totoo pong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan ng una, pagsunod sa kanyang utos, pagsunod sa kanyang pamamaraan, at siya ang gawin nating ehemplo natin. Siya po yung gawin nating ehemplo sa kanyang katangian at pag-uugali. Yan po ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod natin sa kanyang ipinag-uutos. Kung may ipinag-utos siya, gawin natin. Kung may ipinagbawal siya, wag natin gawin. Tignan natin yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano siya nabuhay na isang Muslim? Tignan natin kung ano yung mga katangian niya. Ano yung mga pag-uugali niya. Iyan po ang simbolo ng totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan sa mga halimbawa nito ay si Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu, nung siya ay inilagay sa harapan ng espada at inilatag siya doon sa lugar na kung saan doon pinapatawan ng kamatayan yung mga tao, si Khubayb bin Adi radiyallahu anhu, na kung saan yung karamihan sa mga musyrikin nakapalibot sa kanya. So nung dumating si Abu Sufyan para siya ay patayin, sinabi niya kay Khubayb, "Ya Khubayb, gusto mo ba na si Muhammad ngayon ang nasa lugar mo at ikaw ay nasa bahay mo na kung saan si Muhammad ang aming papatayin?" Isasakripisyo mo si Muhammad. Gagawa ka ng paraan para madala mo siya sa amin at siya na lang yung patayin namin. Anong sabi ni Khubayb? "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadin al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'dhi." Subhanallah. Anong sabi niya? Wallahi, kahit yung isang tinik lang na pwedeng tumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ko na naisin yan habang ako ay nasa bahay ko. Tinik lang, hindi papayag si Khubayb. So, parang sinabi niya na, okay lang kahit patayin niyo ako, importante hindi masaktan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Urwat ibn Mas'ud, tignan niyo po. Si Urwat ibn Mas'ud, pinuno ng Taif, isa siya sa mga pinuno ng Taif. Sinabi niya, pumunta siya doon sa lugar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagmasdan niya yung mga sahaba kung paano nila
rinerespeto at ginagalang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinignan niya talaga sila, inobserbahan niya sila. Anong sabi niya noong bumalik siya sa kanyang mga kaum, sa kanyang mga mamamayan? Sabi niya, ay kaum, o aking mga mamamayan. Sabi niya, wallah, sumpaman kay Allah, nakapasok na ako sa mga iba't ibang mga hari. Nakapasok ako sa kaharian ng hari ng Roman Empire. Nakapasok ako doon sa hari ng Persian Empire. Ganun din sa Najasi, sa Ethiopia. Wallahi, ni minsan hindi ako nakakita ng isang hari na katulad ng pagdadakila ng mga tauhan nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi ko maikukumpara itong mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano nila dinadakila ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, sabi niya, sumpaman kay Allah, kapag siya ay dumura, wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Ito po ay nabanggit sa Sahih Bukhari. Nabanggit po ang hadith na ito na sinabi ni Urwa ibn Mas'ud sa Sahih Bukhari, na kung saan sabi niya, sa tuwing dudura ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa umaabot yung kanyang laway sa lupa, maliban na lamang na ito ay nasaluna ng kanyang mga kasamahan at ipinupunas nila ito sa kanyang mga kamay. O kaya sa muka. At kapag inutusan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad-agad nila itong ginagawa. Wa idha tawadda, at kapag nagwuwudu ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung natirang tubig doon sa kanyang pinag-ablusyonan ay halos magpatayan na sila para makuha ito. At kapag nagsalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha takallama khafadu aswatahum inda. Lahat sila tahimik. Yung ibang riwaya, ka'anna fi ru'usihim at-tayr, parang may ibon sa kanilang mga ulo, na kung saan dahil sa sobrang pagiging focus nila. Wa ma yuhidduna ilayhi an-nazar ta'dhiman lahu. At hindi nila kayang tignan ng diretso ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagdadakila at pagrespeto nila sa kanya. Subhanallah. So ganyan po. Ganyan po ang totoo at tapat na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsunod po natin sa mga ipinag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umabot sa punto na kung saan sinasabi nila, fidaka abi wa ummi, handa akong ibuwis, isakripisyo ang aking tatay at nanay para lang sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang pagsuporta sa iyo. At tapat sila sa kanilang mga sinasabi. Yufdunahu bi anfusihim wa amwalihim. Binubuwis nila ang kanilang buhay, ang kanilang mga kayamanan, dahil sa totoong pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba ang masakit ngayon sa panahon natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? O kaya mga sinauna, hanggang ngayon, meron pa ring mga ganon, na kung saan may mga grupo na nag-aangkin na mahal daw nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang pagmamahal na ito ay kasinungalingan. Hindi totoong pagmamahal. Bakit? Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga pagtitipon na kung saan sa pagtitipon na ito ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pagdiriwang na ito, anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga iba't ibang klase ng mga tula na mayroong shirk. Mayroong pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasayaw sila. Nakita nyo siguro yung mga post sa social media, yung paano na ginaganon yung ulo nila. Allahu Akbar. Sumasayaw sila ng tapos naggaganon-ganon sila kung ano nung pagsayaw na kanilang ginagawa, at inaangkin nila itong mga taong ito na gumagawa ng mga taliwas na paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaangkin nila na minamahal daw nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha du'u ila sunnatin min sunanihi kanat athqala alayhi min al-jabal. Pero kapag tinawag mo sila na gawin ang ilan sa mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mabigat pa ito kaysa sa bundok. Subhanallah. Mas mabigat pa na gawin nila ito kaysa sa bundok. Kaya
Ang totoo nun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga tao na ito na nag-aangkin ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang kanilang ginagawa ay taliwas sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hub kadhib. Ano? Ito ay kasinungalingang pagmamahal na kung saan pinalamutian ni Satanas ang kanilang mga gawain. Na ang akala nila na ginagawa nila ito, ang bagay ng mga ginagawa nila ay mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi pala. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yan ang patunay ng pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, Muhammad, kung totoong mahal nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ay sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa aking mga ipinag-uutos. Sumunod kayo sa aking pamamaraan. Yuhibbukumullah. At kayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sikreto ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil lamang sa kanyang pagkatao. Hindi lamang po dahil sa kanyang pagkatao bilang isang individual. Ano? Kaya't yung pagmamahal na ating ibinibigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagmamahal sa kanyang mensahe at sa kanyang papel bilang isang sugo. Yan po ang dahilan kung bakit natin minamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin minamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa mensahe na kanyang daladala at dahil sa kanyang pagiging papel na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang dahil sa kanyang pagkatao. Hindi lamang dahil sa kanyang pagkatao. Kaya yung pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alinsunod ito sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tao, every time na nagiging totoo at tapat ang kanyang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mas lalo niyang sinusunod kung ano ang kanyang utos nito. Ano? Wal insanu kull ma kana sadiqan fi mahabbatihi lishay kana muttabi'an muwafiqan li mahbubati habibi. Ang totoong pagmamahal natin sa isang tao o sa isang bagay ay yung pagsunod natin sa kanya at pagiging alinsunod natin sa kung ano yung kanyang mga minamahal. Hindi yung sinasabi mong mahal mo siya, pero sumusuway ka naman sa kanya. Hindi mo naman ginagawa yung mahal niya. So, masasabi mo bang mahal mo siya? Law kana hubbuka sadiqan fa anta muti'u. Kung totoong kung tapat at totoo yung pagmamahal mo, edi dapat sumusunod ka sana sa kanya. Kaya saan na yung mga tao na nagsasabi na mahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinusuway nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga malalaking bagay at ganun din sa mga maliliit na bagay. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Yung balbas na ito. Balbas. Itong balbas na ito. Paano nagiging panatag ang kalooban ng isang Muslim na kung saan alam niya na kabilang ito sa gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagkakaroon ng balbas. Na kung saan meron siyang balbas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halos mapuno niya yung nasa pagitan ng kanyang mga balikat. Tapos pagkatapos, itong nagsasabing mahal niya daw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniiwan niya yung balbas, inaahit pa talaga niya. O di kaya ay binabawasan niya ito. Na kung saan ginagaya niya yung mga kufar. Masasabi ba nating totoong pagmamahal yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinasabi mong mahal mo siya, pero pagdating pa lang sa lihya, hindi mo na siya magawang masunod. At kapag ipinag-utos sa'yo na gawin mo yan sapagkat ito ay kaugalian, pamamaraan, at hindi lang basta-basta kaugalian at pamamaraan, ipinag-utos pa talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag ninyong ahitin yung inyong mga balbas sapagkat huwag ninyong gayahin yung mga Hudyo. Pero ikaw, nagagawa mo itong tanggalin. Yan ba ang totoong pagmamahal? Innal hubba sadiq
للنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم امتثال سنته واقتفاء أثره. Katotohanan na ang totoong pagmamahal, ang tunay na pag-ibig sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangangailangan ng pagsunod sa kanyang sunna at pagtutulad sa kanyang mga katangian at mga kilos. Ulitin ko po, ang totoong at tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangailangan ng pagsunod sa kanyang sunna at pagtutulad sa kanyang katangian at pagkilos. Hanggat umabot na ang ilan sa mga sahaba, dahil sa sobrang pagmamahal nila at sobrang pagsunod nila sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati yung mga hindi obligado na sundin, sapagkat kabilang ito sa nature ng pagiging tao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagagawa nilang sundin. Tulad halimbawa ni Anas radiyallahu anhu. Sabi niya, merong nag-anyaya, nag-invite kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalaki. Kaya sinamahan ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nandun kami sa kanyang tahanan, naglapag siya ng sabaw na merong kalabasa. Nakita ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Anas, na kinakain niya yung kalabasa at gustong-gusto niya itong kainin. So nung nakita ko ito, sabi ni Anas, na gustong-gusto niya ito, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung kalabasa at inilalagay ko ito sa kanya. At hindi ko ito kinakain. Thumma qala Anas, pagkatapos nito, pagkaraan nito, naging kaibig-ibig na rin sa akin ang pagkain ng kalabasa. Subhanallah. So, resulta ito ng totoong pagmamahal ng sahaba na ito ni Anas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman natin sinasabi na ang pagkain ng kalabasa ay kabilang po yan sa mga sunna, sapagkat ito ay nature na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napag-aralan naman po natin na yung mga bagay o yung natural na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay maituturing na mubah. Hindi po ito matatawag na sunnah. Nasa sayo kung gawin mo o hindi. Ngunit dahil sa pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagagawa rin nilang mahalin kung ano yung mahal o gustong-gusto na kinakain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit si Ibn Umar, kapag siya po ay naglalakbay, hinahanap niya yung mga lugar na kung saan hinintuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan siya sumilong, doon din siya sumisilong. Yung mga athar, kung saan siya gumamit ng palikuran, doon din siya gumagamit ng palikuran. Yan po si Abdullah bin Umar. Kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa madaling salita, kailangan po nating punuin ang ating puso ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit man lang sa pagsunod natin sa kanyang mga utos, pagsunod natin sa kanyang pamamaraan, yung kung ano yung mga katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging katangian din natin. At magagawa natin ito unang-una sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano mo matututunang mahalin ng isang tao kung wala kang kaalam-alam sa kanyang talambuhay? Wallahi, lahat po ng nakabasa ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natuklasan niya yung totoong pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumataas talaga yung pagmamahal niya kay Propeta, na nagiging dahilan upang yung mga hadith na nababasa niya ng mga ipinag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagawa niyang sundin, at yung kanyang mga ipinagbabawal ay nagagawa niyang iwasan. Kaya napakahalaga po sa buhay ng isang Muslim na pinag-aaralan niya yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron ngang sheikh namin na sabi niya, kung kaya ninyo, dapat bago kayo matulog, may mabasa man lang kayo na kahit isang hadith man lang, o kaya isang page o kalahating page
patungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mas lalong nadadagdagan yung pagmamahal nyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga tignan nyo yung itong mga walang pananampalataya na gumawa ng paglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikinagalit ng karamihan sa mga kamusliman. Pati sila nagtaka. Ano kayang meron sa taong ito na konting bagay lang ang magawa ng walang pananampalataya ay nagre-react na sila ng sobra. So dahil doon nag-research sila. Nag-research sila itong mga Western na ito. Nung nabasa nila yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, pumasok sila sa Islam. Pumasok sila sa Islam. Kaya isa po ito sa mga pinakamabisa, pinakamagandang paraan upang madagdagan, mapamahal po tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi na po natin patatagalin. Alhamdulillah, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bilang panghuli, masasabi po natin na kabilang po sa ganap na uri, ganap na iman, pagkakaroon ng ganap na iman ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit sa ating mga sarili, higit sa ating pamilya, ng higit sa kahit sinuman. So kabilang po yan sa pagkakaroon ng ganap na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mahina ang kanyang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda rin ng kahinaan ng kanyang iman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ang totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan po natin ito po yung pinaka-topic natin, ang tunay at totoong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sa pamamaraan ng pagse-celebrate ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa pamamaraan ng paggawa ng mga bid'ah na ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, pangalawa, pagsunod sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sunnah, at ang pagtahak natin sa landas na kanyang tinahak, at yung titignan natin kung ano yung mga katangian at kilos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun ang siya nating gayahin. Yan po. Iyan po ang tunay at totoong at tapat na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Jamail Osodan. At bago po tayo dumako sa Q&A session ay ating munang tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Sige lang po, inshallah. Mga 3 katanungan po. So, alhamdulillah. Ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Nais po magtanong dyan sa may Facebook Live, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito po sa may Google Meet, at paalala lang po sa mga kababaihan, kung kayo po ay nais magtanong ay pakilagay na lang din po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maari po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Jamail Osoda. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan.
So may nagtaas ng kamay ang ating brother na si Cory Sutin. Falyatafaddal. Mari na po kayong mag-open mic. Pakibuksan po ang inyong mic. Assalamualaikum ya Sheikh. Waalaikumsalam. Ang aking katanungan po ya Sheikh ay tungkol din po, relate din po kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkol ano po yung pananaw natin sa ating akida tungkol po sa mga magulang po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumisan po sila dito sa mundo, kasi may narinig po ako sa ibang mga ustad, ang pananaw po nila ay hindi po musyrik pumanaw ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron naman po sa ibang sa ibang grupo ng mga masyik na pumanaw po ang magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga musyrik. Sa atin pong ano po yung stand po na sa inyo po yung ustad, bilang po ano po yung stand niyo po sa dalawa ustad? Shukran, barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Originally po, yung mga ganitong uri po ng usapin, ito po yung mga usapin na kung saan it's either malaman mo man ito o hindi, kung sila ba ay namatay na Muslim o namatay na mga kuffar, ay hindi po ito makakapagbawas ng ating iman o kaya makakadagdag ng ating pananampalataya o di kaya ay makakasira ng ating akida. Ngunit meron pong mga riwaya, hadith na binanggit mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na mismo ang nagsabi na sila po ay hindi po mga Muslim, kundi hindi po sila sa paraiso makakapunta. Kaya kung ano po yung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lamang po yung ating paniniwalaan. Isa rin yan po sa mga nabanggit ng mga scholar natin. Pero ang payo po nila is wag po nating masyadong panghimasukan yan. At wag pong maging dahilan yan ng ating pagkakawatak-watak dahil lamang po sa opinion na kung saan malaman mo man o hindi ang katotohanan nito ay hindi po makakasira sa ating akida o kaya makakadagdag sa ating iman. Naam. Ang pinakamahalaga po sa atin ay tulad po ng sinabi natin kanina, ang importante po na dapat nating saliksikin muna bago ang mga bagay na ito ay yung mga bagay na makakapagpapasok sa atin sa paraiso at makakapag-iwas sa atin sa impyerno. O ano ngayon kung nalaman mo na nasa impyerno yung mga magulang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya sila ay sa paraiso? Magiging dahilan ba yun para ikaw din ay makapasok sa paraiso? Di kaya ay makapasok sa impyerno? Magiging dahilan ba yun para ikaw ay maligtas? Hindi. So yung kaalaman na ito, na nalaman mo, kahit nalaman mo na hindi sila mga Muslim, o kaya sabihin pa nating mga Muslim sila, magiging batayan ba yun para makapasok ka sa paraiso? Hindi. Ang tatanungin sa'yo sa kabilang buhay kung ano yung mga ginawa mo na obligasyon na ipinag-utos sa iyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, at iba pa dyan sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi po iniobliga sa atin sa Islam na kailangan malaman mo kung Muslim ba o hindi yung mga magulang niya. Dahil kung hindi, ito yung magiging kahihinatnan mo. Subhanallah. So kabilang po yan sa mga usapin na hindi po masyadong kailangang talakayin at hindi po dapat maging dahilan ito ng ating pag-aaway-away ng mga Muslim. Wallahu a'lam. Mashallah, syukran, barakallahu fik po ya Ustad. Ngayon natutunan ko lang po yun doon sa tanong Ustad. Akala ko po kasi Ustad, kasama po yun sa akida na dapat natin paniwala ang panindigan na yun. Kasi na may dalawang eksekta kasi na magkaiba yung pananaw. Baka kasi sa pamamagitan nun ay malaking big deal yun sa pagiging Muslim ko o sa pag-iman ko kung hindi ko mali yung paniniwak. Pero sa nalaman ko po sa inyo, sa advice nyo, hindi po yung malaki nakakasira sa iman ko o sa baka magkamali yung akida, mali yung akida ko ay hindi ako makakapasok. Baka big deal ba siya sa pagiging pagpasok ko po? Ngayon po ang purpose ko talaga. So yun po ang natutunan ko po sa inyo, Ustad. Barakallahu fiik ya jazakallahu khairan po ya Ustad sa inyo pong pagbibigay sa akin ng kaalaman.
Naam, jazakallahu khairan ya Sheikhana. May dalawa pa pong question na natitira. Sa mga kababaihan po, baka nais niyong magtanong at dyan sa may Facebook Live, may dalawa pa pong katanungan na natitira. Naam, sa Facebook Live is wala naman din. Wala din sa isang live, wala. So siguro is hanggang dito na lang tayo ya Sheikhana. At jazakallahu khairan ya Sheikhana sa iyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. Naam, at bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikh ay amin pong hinihiling sa inyo na magbigay po sa amin ng payo or panghuling salita at aming itong dadalhin abang buhay. At pangunahan po kami sa Kafaratul Majlis. Okay po. So, bilang panghuling paalala mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating kalimutang laging humingi ng gabay at pagkakaroon ng matatag na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito po ang laging idinudua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanya pong laging sinasabi, Allahumma ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yun po yung dinidua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya, O Allah, na siyang nagpapatibay ng mga puso. Gawin niyo pong matibay ang aking puso sa inyong relihiyon at sa pagsunod sa inyo. So napakahalaga pong dua yun. And then, panghuli, na paalala ay yung lagi ko pong pinapaalala na every time na nakakarinig tayo po ng mabuting aral sa Islam, unang-una ay wag po nating kalimutang magpasalamat kay Allah. Wala in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat kay Allah Azza wa Jal, dadagdagan namin kayo. Kaya pasalamatan natin si Allah sa kaalaman na ito na ating natuklasan. At pangalawa ay yung pagpaparami po natin ng istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nang sa gayon, kung meron po man po tayong pagkukulang sa ating pakikinig sa kaalaman na ito ay mapunuan ng paghingi natin ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa pagkakaroon ng barakah ng anumang kabutihan, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa mo ay yung lagi mong pinapasundan ito ng paghingi ng tawad kay Allah, pagsasabi ng astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. So hanggang dyan na lamang po. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.